Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman
Good morning, Jesus! Ikaw at ako, sila't kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Umaawit at pupurin sa'yo, Panginoon. Umaawit nagpupuri sa'yo, Jesus. Umaawit, nagpupuri sa'yo, Panginoon. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, sila at kami ay pamilya ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Ito po ang awit ng pag-ibig, ang awit ng mga manggagawa. Purihin ang Diyos. Kung mapupunan nyo, mapapanood nyo ngayon, kasama po natin ang mga anak ng ating manggagawa na si Brother Celso and Sister Lisa, mga kapatid. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, sabi nga po sa Joshua, bago pala ako mag-word, bumati muna yung mga anak ni Brother Celso. Pangunahan tayo ni Brother Andrew. Ayan, hello po mga kapatid. Good morning, Jesus po. Ayan, thank you Lord po kasi nakapag awit ng pag-ibig po kami ngayong araw. Thank you Lord po. Sunod po si Kuya Jesse po. Okay. And hello po, magandang umaga. So, blessed po kaming magkakapatid to be part na rin po nitong programa natin. So, ayun, hello po. Ate. Hello po, good morning po sa ating lahat. Thank you Lord po sa opportunity na magkakasama po kaming magkakapatid dito. And hello po pala kay Tita Mai at Uncle Tom and Kat sa Australia. Tsaka kay Mama. Hi, Ma. Hi, Ma. Kuya. Ayun po. Good morning, Jesus po. Matagal na pong iniintay po nitong mga kapatid ko tong pagkakataon na to. Kaya, thank you, Lord po, na answered prayer po kami ngayon. And ayun po, hello po sa mga pamilya po namin dyan sa ibang bansa. Australia po, then kay Mama po, nasa TV na po kami. Thank you, Lord. Ay, sa asawa ko pala. Diyan ka lang. Dito lang ako. Sige, hello. Praise God. Magandang umaga po sa atin lahat. At ito ay pagkakataon natin para makilala naman natin ang mga anak na ating kamanggagawa na si Celso de Guzman, Brother Celso de Guzman, at ang kanyang misis, si Sister Lisa de Guzman. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Lord. Pinupuri ka namin. Sinamat, sambat, niluluwalhati namin ang iyong banal at pangalan. Wala kang katulad, Panginoon. At sa oras na to, alam namin, lagi ka namin kasama. Lalo na po sa oras na to, Panginoon, kami po inyong gabayan. Gamitin upang maluwalhati, mataas ang iyong banal na pangalan. Gamitin mo po ang mga anak mong narito na mahal mo, Panginoon. At iyong pinagpala sa mahabang panahon na kasama namin, nakita namin ang pangangalaga mo po sa kanila. Alam namin, Lord, kayo pong mataas, kayo pong manguna sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Alam po ninyo, ako man ay nabe-bless sapagkat ng mga anak po ni Brother Celso and Sister Lisa,
nakasama po namin dito. Si Brother Celso sa akin, talagang hindi ko siya makakalimutan kasi halos sa paglilingkod sa Panginoon, kasama ko yan. Pero, kaya na habang bago kami magsimula, nagpa-practice po kami ng mga aawitin namin. Naiiyak ako sumakanta ni Brother Celso pag naaalala ko eh. Pag naririnig ko, tapos naaalala ko yung mga memories na magkakasama kami. Pero, glory to God, hindi po nawala ng kabuluhan ang paglilingkod sa Panginoon ni Brother Celso. Si Sister Lisa po, kasama po namin dito sa center, ang asawa po ni Brother Celso. Siya po ay okay naman, meron po nag-aalaga sa kanya at mahal na mahal po siya ng kanyang mga anak. Pero medyo hindi po siya makapagsalita ng maayos, kaya hindi po namin siya nakasama. Pero alam po ninyo, napakabait ang Panginoon. Totoo ang kanyang salita, hindi babalik ang salita niya hanggat hindi nagaganap ang nilalayo nito. Heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Kasi sa paglilingkod po sa Panginoon, sabi nga po siya, Joshua 24, verse 15, sabi po ni Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. At ito po'y naganap, mga kapatid, sa mga taong sumampalataya, sumunod, naglingkod, at pinili ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi po babalik ang salita niya hanggat hindi nagaganap ang nilalayo nito. At sobra po sa blessing. Alam niyo po, kami mga manggagawa, hindi po nawala ng kabuluhan. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi po namin pinagsisihan ang paglilingkod sa Panginoon at hindi po kami nagkamali na sumunod sa Panginoon. At ang totoo niyan, amin pong naranasan ang kabaitan, kapangyarihan, kabutihan ng Diyos sa buhay naming manggagawa. Ang amin pong kayamanan, hindi po mga material na bagay. Ang amin pong kayamanan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang totoo niyan, kapag inuna talaga natin si Lord, lahat po ng pangailangan. Kaya hindi po nagbabago yung Biblia. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Talagang buhay ang Panginoon. Marami siyang avenues of blessing. Even curse turn to a blessing. Walang imposible sa ating Panginoon. Kita ng Diyos, kaya nothing you do in the Lord's service is ever useless. Sa paglilingkod po sa Panginoon, hindi po ito napakadali, mga kapatid. Kasi kami po manggagawa, iniwan po namin ang aming kinabukasan, ambisyon, lalo yung nung prime ng life namin, nung mga bata pa kami, andito na po kami sa ministry. Si Brother Celso, ako, mga binata pa po kami, nandito na kami. Pero, glory to God, the Lord has provided. Hindi po nagpabaya ang Panginoon. Kaya totoo, pag tayo naglingkod, kasama ang ating sambahayan, mga kapatid, sabi nga sa salita ng Diyos, natutulog pa lamang ang kanyang mga anak, ipinaghahanda ng para sa araw ng bukas. Kaya po, tayo pong lahat na nakikinig ngayong umaging ito sa GMJ, ini-encourage ko po kayo mga kapatid. Tayo po'y lumapit sa Panginoon, maglingkod, sumunod sa Panginoon. Something good is going to happen. Pag nanalig tayo, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Kahit mahirap yan, kasama natin ang ating Panginoon. Alam nyo, bakit ko ito po nasasabi sa inyo? Mamaya po, maririnig niyo yung mga sharing ng ating mga kapatid, ng mga anak ng manggagawa, at lahat po ng mga manggagawa na hanggang ngayon sumusunod sa Panginoon. Talagang hindi po pwedeng pabulaanan na ang Diyos ay nagpabaya. God is good all the time. Siksik, diglig at umaapaw ang blessing po naming lahat.
Kaya purihin ng Diyos. Kaya ini-encourage ko po kayo. Sabi ni Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. Ano sabi ng Bible? If you believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Ito po yung magaganap. Tayo po'y sumunod, manalig at magtiwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Sister Maripas, baka meron kang mga katanungan. Ikaw nang... Praise God. Pero bago yun, Brother Jerry, gusto ko rin magpasalamat sa panahon na naging kasama ko naman si Sister Lisa. Kasi kami, ni Sister Lisa, yung mother nila, ay dalaga pa kami. Nag-iikot kami nasa prayer meeting kami sa Mandaluyong. Kaya pupunta kami sa bahay nila, magpe-prayer meeting, pupunta kami sa bahay nila, Sister Celeste, tapos sa bahay namin. Kaya hanggang sa nag-full time kami, magkakasama rin kami sa bus. Kasi papunta dito, madaling araw pa lang, madilim pa lang, 4 o'clock. Pumupunta na kami dito para mag-morning devotion. Kaya hindi ko makakalimutan yun hanggang sa umuwi kami, magkasama pa rin kami. Medyo nagkaano lang kami, nagkanya-kanya na kami mga husband, nag-asawa na kami, nagkaroon ng pamilya. Siyempre, naasikaso na namin ang aming family. Pero hindi namin makakalimutan, hindi ko makakalimutan yung panahon na magkasama kami, magkaibigan kami niya ni Sister Lisa. Kaya thank you Lord sa mga pagkakataong yun na nakasama ko siya na malakas pa at masigla pa siyang naglilingkod kay Lord. Pero ngayon naman, bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakilala rin yung ating mga anak ni Brother Celso at Sister Lisa. Pakitaas lang kamay ha. Si Brother Joby, ang kanyang panganay. Yan. Si Sister Sarah, ang pangalawa naman. Yan, praise God. Si Brother Jesse, ang pangatlong anak nila. At ang bunso, si Brother Andrew. Okay. Okay, purihin ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tungkol sa pamilya ni Brother Celso o kay Brother Celso, tanungin muna natin mga anak, bilang mga anak, ano ang inyong damdamin o saloobin bilang mga anak ng mga manggagawa? Magandang katanungan yan. No? Ano ang inyong damdamin o saloobin bilang mga anak ng mga manggagawa? Alam niyo yung sagot nyo? Nasasabihin nyo? Para sinabi nyo na rin sa amin ni Sister Maripas. Sige, unahin natin si Brother Andrew. Brother Andrew, yung katanungan natin, ano ang inyong damdamin o ano ang iyong damdamin o saloobin bilang mga anak ng mga manggagawa? Hello, praise. Ayun, yung damdamin sa loobin ko po bilang anak ng manggagawa is, yung unang-una po is grateful po ako. Kasi yun nga po, since lumaki po kami dito sa Christian community, dito sa Comfy, may mga kababata po ako na, anak din po sila ng manggagawa. So may mga kasama ka rin po na mag-praise kay Lord and as well as kasama po sa mga prayer meeting if nag-aayay po yung mga magulang namin. Kasi yung mga kababata ko po dito sa church, mostly sila po yung sinasama ng mga magulang po nila sa outreach. So natututunan din po namin yung mga ibang Word of God na ibinabahagi po ng magulang namin sa ibang lalawigan ng bansa. Tapos yung pangalawa po is challenging. Para sa akin challenging kasi yun nga, since lumaki nga po dito sa Christian community, you need to set of being an example sa ibang tao. Yun nga, since nag-aaral din po ako sa Christian school, then marami din naman pong mga, anong term dun? Parang hindi pa po nakakaalam ng Word of God. Kailangan po na maging example na i-share po yung Word of God para mas ma-enlighten po sila na kung ano po sinasabi ng mga scriptures sa Bible. Since dun po sa mga scriptures sa Bible, napakarami pong advices dyan ni Lord as well as, kumbaga, nakakasalba po siya ng mental health, social interaction and all. Kaya, ayun, thank you Lord po. Yun po yun sa akin. Amen. Baka may awitin ka dyan, Brother Andrew. Ayan. Ba't mo ba paborito yung awit na yan? Ayun, ito po yung kakantayin ko po is yung Huwag Kang Matakot. Ayun po, kumbaga related din po to sa life verse ko po na Joshua chapter 1 verse 9 na be strong and courageous for the Lord your God is with you wherever you go. Brother Andrew, di ba meron kang ngayon? Blessing na? Opo, may blessing po pala ako yun. I-share ko na rin po ngayon.
Yan, thank you Lord kasi, ayun, after 2 years po, 2 years or 3 years of Heart's Desire, thank you Lord kasi punta na po ako ng Australia. Makakasama ko na po sila Tita Mayet, sila Uncle Tom, and sila Kathleen. So I'll be staying there for 2 years. Tapos study, work, ayun po. Thank you Lord. Thank you, Lord. Ha? Sige. So, pag ang daddy mo buhay, nandito ngayon, naku, proud na proud sa iyo yung Brad. Sige, kakanta si Brother Andrew. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama mo si Jesus. Praise God. Thank you, Lord. Talagang kahit na anong pagsubok, talagang hindi dapat tayo matakot. Kasi alam niyo po, pag nakikita ko itong mga batang to, talagang dati kasi nung umalis na si kapatid nating si Brother Celso, kinabahan din ako sa mga batang ito. Pero pinatunayan ni Lord na talagang siya ang nangangalaga sa lahat. Kaya sobrang blessed po itong mga batang ito dahil mismo si Lord ang nangalaga sa kanila. Amen. At tawagin ko naman ngayon si Brother Jesse. Yan. Alam nyo, itong batang to, miracle baby to eh. Kasi ano yan eh, nung na-aksidente yan noon. Sige, share mo nga ng konti, Brother Jesse. Hello. Yan. And good morning po ulit. So, sige, quick background lang. No? So, ako po yung lagi ko tong narinig pag nagkakatanungan kay Kuya lagi. Sino yung kapatid mong na-aksidente? So ako po yun. Ako po si Brother Jesse kasi laging kumbaga nami-mix up yung kaming dalawa ni Andoy. So ako po si Brother Jesse nga po nasagasaan din po ako nung nagkaroon ng accident last. Hindi ko na ma-recall, bata pa talaga. Then ayun, miracle na lang din po talaga kasi from the very impossible is, ayun, gumaling po ako at nakakalakad at nakatakbo. So, yun, praise the Lord po. Oo, sobra. Grabe talaga yun. Nung, parang napunit yung kanyang legs eh. Nasa hospital siya, nasagasaan talaga siya ng isang kotse. Pero ngayon, akala ko hindi makakalakad eh. Pero thank you, Lord. Ang lakas mag-basketball Ang lakas niya. na mag-basketball. Kaya ito pa isang ulit na tanong. Ano ang inyong damdamin o saloobin bilang mga anak ng mga manggagawa? Okay. Regarding dun, kasi may experience ako dati, kasama ko si mama nun eh. Like, merong finifill up na form, tapos meron dun, what's your father's occupancy, what's your mother's occupancy. Syempre, ang tinanong ko, ang go-to person ka naman pag nagtatanong talaga sa mga bagay-bagay is si mama. So, sinabi niya, ayan, Christian worker. Siyempre, as a child, siyempre, curious ka eh. Parang, paano ba yung Christian worker?
Like, paano ba siya gawin? Ano yung ginagawa? Pero, yun nga, blessed kami, magkakapatid, kasi na-witness namin kung ano ba talaga yung pagiging Christian worker. To be honest, ano yan eh, na-experience ko kasi yun magtrabaho na talaga. So, I'm currently working na talaga. And I actually, well, safe to say, to conclude na ang pinakamahirap na trabaho is to be a Christian worker. So, kasi nandun yung kailangan maging sustain, may ability ka to sustain, to interact, nandun yung wisdom, yung knowledge, dapat nandun lahat eh. Kumbaga, complete package. Nandun yung passion kasi hindi mo magagawa yung mga bagay-bagay. Kasi example, ito lang po, no? Sa normal na manggagawa na, sa example, may daily job, pag nagkasakit ka, is pwede kang mag-sick leave. Pero once na Christian worker ka, kahit na may sakit ka, pipiliin mong mag-serve kay Lord. Kahit na anong mayari. Kasi ipapasa Diyos mo lahat na ito, kayang-kaya ko to, kaya kong gawin to. Yun nga, no, Philippians 4:13. So, dun talaga humuhugot ng lakas lahat ng Christian worker. Na yung mga, yun nga, yung, di ko naman inaano, no? Na yung mga nagtatrabaho talaga, sample sa mga corporate, ayun. Kumbaga, pag nandun yung passion mo sa isang bagay, as a Christian worker, walang makakapigil sa'yo para. So, to answer na lang din yung sagot is, we are actually honored and yun nga, thankful na ayun yung occupancy ng aking mga magulang. So, yun po. Praise God. Thank you, Lord. Totoo yun. Naalala ko nga yung laging nababanggit dati na get busy doing God's business. And He will be busy also working out your business. Pag inuna mo si Lord, siya bahala dun sa mga pamilya mo na iniwan mo o gawain mo. Kasi lahat aayusin ni Lord eh. Napakagaling talaga ni Lord. Kaya kami mismong mga parents na naglilingkod kay Lord, doubly blessed kami kaya kami nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Saka namana niya sa daddy niya yung pagiging masipag. No? Sipag? Namana niya. Oh. Kasi nga sabi niya kahit may sakit, sabi niya, daddy niya kahit may sakit, Oo. pipiliin niya pa ring maglingkod kay Lord. Oo. Kahit na ano mangyari, mas priority ang paglilingkod sa Oo. si Brother Andrew naman, grateful siya sa Great, daddy niya. amen. Sa mga magulang niya. Nakakatuwa, O baka no? kakanta si Brother Jesse. Oo nga pala. Kakanta muna natin. Pakantahin muna natin si Brother Okay, Jesse. si Brother Jesse po. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. I give you praise, I give you glory, now and forever, my Lord. Oh Yahweh, you are my strength, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. I give you praise, I give you glory, now and forever, my Lord. Oh
Praise God. Thank you, Lord, Brother Jesse. Ayun, punta naman tayo sa the only girl in the family. Ayan, praise God. So, alam ko hindi madali maging only girl. Maging una kaya iha. Balita ko nga, ikaw ang favorite ni Brother Celso. Tama ba, Sister Sarah? Hello, hindi ko po alam. Siyempre, Lahat naman. only girl eh. Pero lahat po ng gusto ko talaga, nakukuha ko dati nung nandito pa si Papa. Oh, praise God. So, ano ang tanong ulit? Asan ba yun? Ano ang inyong damdamin o saloobin bilang mga anak ng mga manggagawa, Sister Sarah? Ano po, para sa akin, may pressure. Kasi parang parang bawal kang magkamali. Parang ganon. Kasi yung tingin ng mga tao sa labas, lalo na kasi pag anak ka ng worker, syempre yung mga magulang mo, nag-share sila ng Word of God. So kailangan nakikita sa'yo kung ano yung katayuan o ginagawa ng mga magulang mo. So may pressure talaga. Pero naman, may positive side naman siya kasi every time na may event yung comfy or may prayer meeting, parang VIP kayo dun sa mga bahay. Kasi kahit hindi mo kilala, bigla kang babatiin, uy, di ba ikaw yung anak ni Brother Celso? Sabi ko, opo. Tapos iisipin ko, sino po kayo? Ganon. Tapos sabi nila, kami yung taga ganitong province, ganyan. Kaya rin naman, merong positive side pa rin naman yung pressure. Tsaka dati kasi hindi ko siya naiintindihan kung bakit kailangan. Hindi kami magkamali. Parang gano'n. Pero ngayon kasi, na habang tumatanda, na-realize ko na merong magandang naidulot yung bagay na yon sa life ko personally. Kasi na-realize ko kung ano yung tama at mali. Na-realize ko kung ano ba yung dapat na gawin at kung ano yung dapat na ipakita sa mga tao bilang anak ng worker. Tsaka syempre ngayon na may asawa na ako, hindi pa man binibigay ni Lord yung anak. Pero, alam mo yun, parang ngayon pa lang iisipin mo na, ay, ito yung gusto kong gawin sa mga magiging anak ko. Kasi kung hindi siya ginawa sa akin ng mga magulang ko, hindi siguro ako magkakaroon ng magandang buhay ngayon. Yan po. Amen. Totoo, ang mga magulang kasi, ang gusto talaga niyan, kung kami, ang mga manggagawang worker na magulang, gusto namin yung mga anak din namin naglilingkod kay Lord. Kaya alam ko, proud na proud si Brother Celso ngayon na nakikita ang kanyang mga anak na nagpapatuloy sa mga naiwan niya man dito sa lupa na gawain. Sila nagpatuloy. May kumakanta, may tumutugtog, may nagpapiano. So, hindi bumitaw. So, ibig sabihin, ito yung gusto ng kanilang magulang, kanilang ama, kanilang Sister Lisa, na sila ay magpatuloy at talagang nagtagumpay naman ang ating kapatid na si Brother Celso. So, awit ka na, Sister Sarah. Oh, sige. God Almighty, precious Lord, there is none like you. Healer, Master, my Redeemer,
Amen. Hallelujah. Ngayon naman po, mga kapatid, dumako tayo sa panganay. Si Brother Joby. Pero, siyempre bilang panganay, kumbaga naranasan niya, nakita niya, nung uri ng kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw, responsibilidad, mga gawain. At bilang isang panganay, mataas ang expectation ng mga kapatid niya sa kanya. At higit sa lahat, nung kanyang tatay at nanay. Kasi panganay nga siya. Pero bago tayo magpatuloy, tanungin natin si Brother Joby, no? Ano yung damdamin niya o saloobin bilang isang anak ng manggagawa? Brother Joby. Ayun, hello. Good morning po mga kapatid. Ayun po, para sa akin po, mahirap po at and the same time po katulad po no kay Sister Sarah, may pressure din po. Kasi, kumbaga, sa akin po sinubukan ni Papa lahat ng disiplina bago sa kanila. Kumbaga, tinesting lang po kung gagana ba to pag ganun po. Ayun, kaya medyo mahirap din po dahil example po yung mga kabataan po ngayon, pag wala ka po sa ganitong gawain tapos nag-college ka, syempre yung tingin po nila, magagala lang yan, hindi magkakating yan. Pero pag nakay Lord ka po talaga tapos nakita nyo po yung sabi nga po ni Brother Jesse, yung passion po dun sa magulang mo, parang ikaw na lang po sa sarili mo na, ay hindi, pasok lang ako school tapos uwi na agad. Kaya, thank you Lord po ako dun sa pinakita rin po ni Napapang na blessing kung paano po sila mag-serve kay Lord. And sagutin ko lang din po yung kay Sister Sarah na kung bakit po marami nakakakilala sa amin. Kasi pag nagpe-prayer meeting po si Papa, ginagamit niya rin po kayong mga anak niya na sample po sa mga words niya po. Kaya pag pupunta po kami doon, parang iniisip ko po, parang example po, may sinabi ako pong kasalanan kay Papa. Tapos nagulat po, alam po ng prayer meeting. kaya nagulat po, ay ba't alam niyo po yun? Ginagamit po ni Papa yung mga experiences po namin. Pero, ayun, thank you Lord. But mahirap din po dahil, sabi nga po ni Sister Sarah na, yung mga friends po namin na wala kay Lord na, iba po yung lifestyle po nila. Ibang-iba po sa amin. Kumbaga, sobrang salungat po talaga eh. Kaya ang ginagawa po talaga namin, kung sakaling dumadating po sa ganong situation, sa peer pressure po, pinagpe-pray na lang po namin talaga na tulungan kami ni Lord na makaiwas para hindi po kami masama sa ganong pong grupo. Then, ayun nga, ang saloobin? Ayun po, sobrang blessed lang po na dati po kasi parang bakit ang higpit sa amin ni Papa. Gusto namin lumabas na mag-basketball araw-araw. Ayun po, ngayon po na-realize na po namin na yung mga pangaral po sa amin na kaya pala ganun, pumapasok na po ngayon sa amin dahil sa mga edad po namin, pumapasok na sa isip namin na, kaya pala, sabi ni Papa, kaya pala ako pinigilan sa ganito dahil may ganun mangyayari. Kumaga sa mga buhay po natin, may mga nangyayari na pong ganun eh. Na, hindi ako nakapag-mall ngayon. Pero bakit di ka nakapag-mall? Bakit ka di pinayagan? May nangyari pala dun sa mall, di ba? Kaya thank you Lord po talaga dun sa guidance po sa binigay sa amin ni Papa. Yun po. Amen. Brother Joby, alam naman ng lahat na ikaw ay tumutugtog ng keyboard. Ano ba nag-inspire sa'yo at yan ang instrumentong gamit mo? Sasabihin ko ba yung practice? Hindi, po kasi, paano ba to? Sa church, di ba, sa Christian school rin po ako nung high school. Tapos nakita ko po nagigitara sila. Tapos nakikita ko rin po nagigitara si Papa. So, ang ginawa ko po, ginamit ko po yung gitara ni Papa na gitara po muna. Kasi nakita ko po, nung time po na yon,
wala pong nagigitara dito sa Comfy na kabataan. Kumbaga yung mga matanda na po eh. Kaya ang ginawa ko po, Sino nagitara yung po. matatanda? Hindi ko na po sabihin. Bali yan po, nung nagigitara na po, nakita po kayo na JJ, na Josiah, yan po. Sabay-sabay na po kami natuturo mag-gitara. Tapos, nung nagigitara na po ako, nakita ko, may nagigitara na sa music ministry. Eh di nag-bass na lang ako. Sumama po ako sa grupo ni na Saan? Kuya James po, ni na Kuya Paul. Nag-bass po ako doon. Tapos, nung nag-music ministry po, may nagbe-bass na. Sabi ko, sige, mag-drums na lang ako. Nag-drums na ako, nag-aralan ko po yung drums. Tapos nung nagka-drums na po, tumasok naman po si Tonton, nag-drums na rin. Sabi ko, lahat na lang meron. So, nag-keyboard po ako, nagpaturo po kay To Arnold, kung paano po yung mga kay brother, anak po ni brother Gilbert. Sam. Si Sam, yun, nagpaturo din po ako sa kanya. Tapos ayun po, na lang po ako sa YouTube. Ayun nga po maganda ngayon, may YouTube na eh. Kaya ayun po, nag-self-study lang po ako. Tapos sa grace and mercy ni Lord, natuto naman po. Kaya thank you Lord po. Si Brother Jesse, sa ano bang ginawa mong instrumento sa music ministry? Hello? Yan, okay. So ngayon po kasi part po ako ng music ministry at nasa rhythm guitar po ako. So, ano yung tanong? Wala. Ba't ka Okay. So, kung ano yung nag-inspire sa akin, actually, sino yung inspire sa akin. So, since, yan nga, kuya ko nga po yung talagang mahilig sa instrumento. Since lagi ko siyang nakikitang tumutugtog, doon na lang din po ako natuto sa kanya. So, starting na lang din po sa basic chords na D, A, G, A. Tapos, ang dami nang umiikot na kanta ng Comfy doon. So, ayun, simula po doon, natuto na rin po ng kahit konting piano, konting bass, konting drums. So, ayun, blessed nga po kasi lahat ng kabataan dito kasi kung ano yung passion ng isa, kung ano yung passion ng isa regards sa music is talagang andun eh. Talagang kung makita nyo yung mga kabataan ngayon is lahat marunong sa kahit na isang instrumento kaya nila. So, ayun. si Brother Andrew, anong part niya sa bilang isang kabataan? Ayun po. Song and dance yan. Song and dance po talaga yung pinaka-main ko. Pero yung natuto rin po mag-piano. Yung gawa nga po yung sa every summer lessons po nung ito Arnold before. Tsaka yung kapatid niyo po ata yun to. Nagka-piano rin po. Yan po. Nagpapa-summer lessons din po kami. Tapos, minsan kapag nagtutugtog po sa yung GMJ during pandemic, yun, si Kuya nandun po siya. Siya po yung nagtuturo rin sa amin. Tsaka si Kuya SJ. Pero since, yun nga po, mas nag-excel po ako sa pagsasayaw, tsaka minsan sa pagkanta, yun po yung mas naging, let's say, ginampanan ko po yung position ng choreo po sa CSM kapag every anniversary. Tapos minsan kapag dito po sumasayaw po sila Lola Ched, minsan ako po yung gumagawa ng choreo nun. Para lang, makasayaw po sila Lola Ched. Ikaw pala kay Lola Opo. Ched, kami lang gumagalaw. Opo. Para, sige, kakakalma po natin yung steps. Mas doon po ako na-enhance. Amen. O, Brother Joby, yung kanta mo, ano ba yung kakantahin mo? Ano, Bago tayo dumako sa birthday. ayun, yung kanta po yung Lord You Are So Good po. Ayan, pakinggan po natin mga kapatid. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. I will give you thanks, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth.
so wonderful and worthy to be praised. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God, to you I belong. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God, to you I belong. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful. For you are so wonderful. For you are so wonderful and worthy to be praised. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Ngayon po mga kapatid, sa mga may birthday naman muna tayo. July 29, 2023. Sino-sino ba yung mga nakalagay dyan? Pakibasa nga, Brother Andrew. Happy birthday po kay Brother Jacob Daganan, Brother Carlo Kawilan, kay Brother Emmanuel Magat, Sister Julie Serkina, kay Brother Regino Federe, kay Sister Linda Gaveria, tama ba? Tsaka kay Brother Tantan Galang, and kay Sister Len Mondok. Yan po. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday po sa inyo lahat, mga kapatid. Enjoy your day, mga kapatid. Sister Ched, kayo na po. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! We will do more than thank you. We will more shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Praise the Lord. Happy birthday po sa inyong birthday lahat. po. mga Happy kapatid. birthday! Ayan. Ngayon naman po, alam nyo, balik po tayo dun sa word natin, no? As for me and my family, we will serve the Lord. Hindi po nawalan ng kabuluhan. Ito na po yung resulta. Nung hangarin ni Brother Celso, nung kanyang hangarin ng kanilang nanay, thank you Lord po mga kapatid. Lahat po nananatili sa Panginoon, naglilingkod at nagpapagamit sa Panginoon. At nung pagpapala po, sumunod, hinabol po ng pagpapala. Lahat po sila ay graduate na, professional po silang lahat. Amen. At meron po kanya-kanyang trabaho. Ang may asawa po, si Brother Joby and Sister Sarah. Si Brother Jesse, malapit na. Si Brother Andrew, hindi natin alam sa abroad ata mag-aasawa. Australia No? na. So, balik po tayo kay Brother. Si Brother Celso po, sabi nga ni Brother Joby, no? Ni Brother Jesse, hard worker. Ako po, masasabi ko nga, si Brother Celso, napakasipag na manggagawa. Sa paglilingkod sa Panginoon, pag binibigyan siya ng pagkakataon, may service siya, dala-dala niya. Alam niyo po, ginagawa niya po, sinusundo niya yung mga members sa isang area, dinadala po sa fellowship. Kaya nung pagbinigyan po si Brother Celso ng gawain o isang assignment,
dumadami pong umaatin. Talagang isang mabuting pastol ng Panginoon. Pag pinagkatiwala mo sa gawain, lahat po gagawin niya. Sa pagtuturo naman po, mahilig po si Brother Celio sa acronym. Napakadali pong pamaraan ng pagtuturo para maintindihan po ng mga tao. At si Brother Celso, sa akin po, marami kaming pagkasama si Brother Celso, hindi ka aantukin. Hindi ka aantukin. Kahit inaantokan na, kakwentuhan ka pa niya. At masayahin kasama si Brother Celso. Minsan nga nag-outis kami sa bandang norte. Doon sa may Pampanga, sa may San Fernando. Doon kami nagkita-kita. Ngayon, tumawag ang Mami Ligaya, sabi ng Mami, kumain kayo dyan sa Jollibee. At pag uwi nyo, babayaran ko na lang. Kumain kami, tuwan-tuwa kami, kain tayo. In-order ni Brother Celso ng spicy chicken. Spicy, kumain siya, Ako, nung original. Maya-maya, nung spicy chicken, hawak niya pinanda sa mukha niya. Sabi ko, ano nangyari sa mukha mo? So, sabi niya, naipahid ko yung maanghang sa mukha ko So, pulang-pula yung mukha niya. Talagang sabi niya, ewan ko ba? So, ganun si Brother Celso, pagkasama mo, talagang matatawa ka minsan, matutuwa ka sa kanya, hindi siya boring kasama. Sa gawain si Brother Celso, mga kapatid. At ang kinaganda niyan, si Brother Celso, totoo niyan, siya ay lumilikha ng mga awitin. Siya ay naagawa ng mga ilang kanta, mga kapatid. Biro mo, nung mga lyrics niya, nakaka-bless. Nung mga lyrics, talagang ang lyrics ng kanta niya, pang-personal na awitin sa Panginoon. Mayroong magandang relasyon sa Diyos. Kaya sa sandaling ito, hayaan po natin mapakinggan ng mga awit ni Brother Celso, aawitin din po ng kanyang mga anak. Pero bago nila awitin, magtatanong ulit kami. Siyempre, ang unang awit, nung magkapatid na si Sister Sara at si Brother Joby. Mamaya, video mo pala tayo. Sige, pagkatapos, video muna. Sige. Kakantahin nila nung kanta ng daddy nila. Nung uunahin ko ang laging Ayun. Sige. Teka. Ano muna hindi nyo makakalimutan sa magulang niyo, Sister Sara? Nung mga hindi mo makakalimutan sa tatay mo, na mabuti na talagang tumimo sa iyong isip at puso. Sa akin po siguro, kasi yung day po before ma-ICU si Papa, bago siya kunin ni Lord, nasa hospital po ako. Yun po yung first and last kong dalaw sa kanya sa hospital. Kasi ayaw niya po akong pabantayin sa kanya sa hospital nun. Kasi nursing student nga po ako. So parang sabi sa kanya, ayaw niyang mahirapan ako yung damdamin kong makita yung kalagayan niya. Pero nung yung day na yun, kailangan kong talagang pumunta sa hospital kasi kailangan niyang masalina ng dugo. So kasama ko yung classmate ko nun. Tapos naalala ko nung habang hinihintay ko yung classmate ko, tapos nasa Labas City to Terry nun, tinawag niya ako pero sobrang hirap na siyang huminga nun, tsaka magsalita. Tapos naalala ko ang sabi niya sa akin, sabi niya, anak, ang gusto ko, lagi kang maging mas... Tapos, ang sabi rin niya sa akin nun, ayan na, simula na. Ang sabi rin niya sa akin nun, kung si Ian yung magpapasaya sa'yo, payag ako. Kaya, kaya yung relationship ko kay Ian sobrang importante sa akin kasi may basbas talaga siya ng tatay ko. Kaya, yun, thank you Lord kasi until kunin ni Lord si Papa, wala siyang ibang inisip kundi maging masaya ako. Yan lang po.
Hindi na makasalita si Brother Alam niyo Jerry. talagang ano eh, Amen. pag si amen. Brother Cecil pinag-usapan, maging ako naiiyak talaga. Lalo yung mga pinagsamahan namin. No? Amen. So, totoo naman na lalo na pag siguro sa huling sandali ng buhay mo ay magbibiling ka talaga ng para sa pamilya mo, sa mga anak mo. Kaya yung naranasan ni Sister Sarah, alam ko meron din karanasan ng kapatid niya, si Brother Jovi, sa daddy niya. Mga Na memories hindi na niya makakalimutan na maaring paalala o sinabi ng daddy niya. Ayun nga po, ang sinabi lang po sa akin ni Papa noon, ano po yun eh, Sister, ang naalala ko po noon bago siya dalhin sa ICU, nandun po si Sister Ana, siya yung nagaganon nung bag. Oh, para bag po pa. Tapos binigay po sa akin ni Sister Ana. Tinatanong ko, paano po ito? Baka mamaya manggigil ako. Ganonin ko po. Ay, Sister, hindi, hinga ka lang, sabayan mo lang hinga. Ayun nga, ginaganon ko. Sabi po sa akin ni Papa na, si mama mo, wag mo iiwan, wag mo pababayaan. Yun lang pa ulit-ulit lang po yun. Si mama mo, si Lisa, si mama. Ulit-ulit lang po yun. Tapos hindi na po siya sa ICU. Tapos, yun lang naman po yung bilin niya sa akin. Tapos, ang di ko po makakalimutan sa kanya yung kung paano niya mahalin si mama. Yun lang po. Madamay pa ako. Part talaga yan. Kung paano niya pong kung paano niya pahalagahan yung relationship niya sa asawa niya. Yun po yung kaya po ganoon din po ako sa misis ko eh. Amen. Kaya wag mo na. Yan, thank you Lord. Dahil nga po, maganda po yung nakita kong ginawa ni Papa kay Mama. Is may share ko rin po dun kung ano pong merong pamilya po ako ngayon. Yan. Thank you, Lord. Amen talaga. Glory to God. Kasi kakanta po sila nung kanta ni Brother Celso, mga kapatid. Ito ping... ano bang istorya niyan, Sister Sarah? Meron sa tape. O, sige. Ikaw, Sister Istorya lang, Sarah, Sister Sarah, anong konti. maalala mo sa kantang yan? Po. Yung uunahin, parang ito po ata yung pinaka-latest niyang sinulat. Naalala ko po noon, lagi niyang, every time na magsusulat siya ng kanta, lagi niyang, ako yung unang pinapakanta niya sa kwarto. Parang ako yung pinagpa-practicean niya kung sa tono, ganun po. Kaya, kahit di naman po sa pag-aaral niya ng mga word of God, laging sa akin siya nagpa-practice ng tama ba tong word na gagamitin ko, ganun. Kaya yung sa uunahin kong lagi, naalala ko po kasi niyan, parang gabi po noon, galing akong school, tapos kakauwi lang po niya noon galing prayer meeting. Tapos sabi niya, anak, pwede bang kantahin mo muna to kasi nag-compose si Papa, ganyan-ganyan, para papakanta natin sana. Tapos record ko kasi kailangan kong iparinig sa morning devotion. Ganun po kasi yung mga kanta dati, ipaparinig sa morning devotion para ipaparinig din po sa mga members, ganun po. Kaya yun po yung sa kanta. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi ako mananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa
sa'yo. Kalinga, aking pagkahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Yan po yung composition ni Brother Celso. Talagang nakaka-bless ang awitin yan. At nung kantang yan, alam lahat ng mga members natin. Mula sa North, East, West, South. Alam po yung kantang yan. At marami pong may paborito sa kantang yan, mga kapatid. So nung hangarin po ni Brother Celso na mapakanta sa congregation, yan po ay inaawit nating lahat, mga kapatid. Ano? Okay po, mga kapatid. Meron po, bago po tayo pumunta sa pangalawang awitin, meron pong video rito si Brother Celso. Yung pangalawang awitin ni Brother Celso. Ito po yung dahilan kung bakit talikha nung katangi-tangi. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brother Celso de Guzman. Yung isang awitin na ating mapapakinggan sa oras na ito ay nagganap po ito nung ako po ay naghihintay ng sasakyan at inabot po ako ng 2 oras sa paghihintay. Magtakin nyo 2 oras na mahigit sa paghihintay. Ang hirap po nun. Maiinis po ako noon. Pero alam niyo po, yung kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos, laging pinapaalala sa atin. Kaya sabi ko, katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Yesus. Pagkatapos po, yung lugar na yon, delikado po yung lugar na yon. Delikado po. At salamat na lang po, kaya sabi ko, anuman ang mangyayari sa buhay mo, pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Pagkatapos po, may dumating na bus, bigla akong nakasakay, dire-diretso, hanggang nasa nangyari, pag dire-diretso, nadagdagan pa ng awitin. Sabi ko, bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko, ikaw lamang, Jesus. Kaya napakabuti ng ating Panginoon Diyos, huwag natin kalilimutan ang ginawa niya sa atin. God bless po. Amen, mga kapatid. So, bago natin awitin nung awit na yan, tanungin natin ng magkapatid din, si Brother Andrew, tsaka si Brother Jesse, na ano ang hindi nyo makakalimutan sa inyong father? Brother Andrew. Ayun po. Sa akin po, yung isa lang po na sinabi niya lang po sa akin. Since nag-aaral lang po ako kasi before, sabi niya lang po sa akin na makapagtapos ng maayos. Then, yun, yung huling bilin lang po ni Papa, wala po sa akin eh. Kalalaate lang po, pinadala lang po kay Tito Terry. Si Tito Terry po kasi pinakalas na bantay po sa ICU bago po wala si Papa. Sabi lang po na wag po nila ako awayin. Yun lang po. Wag lang po awayin ng mga kapatid ko. Yun lang po yung huling bilin. Bilang bunso, mas malapit ka sa nanay mo o sa tatay mo? Parehas po eh. Parehas. Kay Mama tsaka kay Papa po malapit. Ano na? Opo. Kay Papa ko po naman yung pagsasayaw. Sa pagsasaya, Opo. nung pag-awit kanino? Kay Papa rin po, sabi ni Mama. Si Brother Jesse, ikaw, ano ang hindi mo kakalimutan sa daddy mo? Ayan, sige. Okay, background lang din muna. Since para mas makilala natin si Papa. Si Papa po kasi is talagang hindi siya mapakali. Kumbaga, sa bahay, dapat laging siyang may gagawin. Lagi siyang may... Parang planado na niya yung gagawin niya. Monday to Sunday. Planado niya yung gagawin. Sample, maglilinis siya ng bahay. Talagang maglilinis siya ng bahay to the point na hindi mo na maaalala yung kumbaga, to the point na bago na naman yung arrangement ng bahay. Pagpasok, uwi sa school. Pagpasok sa bahay, nasan yung TV? Nasaan na naman yung ref? Ay, ganon. Pero parang ang isip ko lang, ang dami naming bahay para yung dumarating. So, ayun, ganun kalala si Papa. So,
just to recall kung ano yung last message niya sa akin. Kasi tulog si Kuya nun eh. Kami nagbabantay ni Kuya kay Papa nun sa ospital. Tulog si Kuya nun, tapos nagpatulong si Papa umupo. So, nandun ako. Ang huling bilin niya sa akin is wag daw pababayaan yung bahay. So, ayun. Ayun yung ano, kaya ako po yung matitira sa bahay. Pero ayun, kaya siguro every time na umalis ako ng bahay nang hindi siya talagang malinis. Though, may kasama naman kami sa bahay. Siguro, parang may kumikiliti lang sa likod ng ulo ko na parang uy, yung bahay, huwag mong pabayaan. Ayun po yung pinaka-memory ko kay Papa. Sa'yo pala pinagkatiwala yung paglilinis doon, ano? Sige, awitin na magkapatid nung isa pang ibinigay na kanta kay Brother Celso. Ito po yung title niya, Katangi-tangi ang pangalan mo, Jesus. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko, ikaw, Jesus. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat pag-ibig ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko, ikaw, Jesus. Ano man ang mangyari sa buhay ko, pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko, ikaw, Jesus. Praise God. Napakagandang awitin ng ating kapatid na si Brother Celso. At Nakakaiyak yung kantang yan, no? Nakakaiyak. Papa. So praise the Lord, no? Napakabuti ng Panginoon na kahit wala na ating kapatid, ay iniwanan niya tayo ng mga awitin na lahat ay umaawit. Sinabi nga ni Brother Jerry kanina, North, East, South, West, sa ulado na ang kanyang mga kanta. At napaka tunay na nag-exalt
nalalapit ang mga tao sa pagsamba, pagpuri sa Panginoon. Kaya napakasarap talaga awitin ang kanyang mga awitin dahil damang-dama mo ang kanyang pagsamba, ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Ngayon, ang ating isa pang awitin niya ay -1. Final song, ayan. Final song Alam, -1. na isang kanta ni Brother Celso. Okay, ito po yung kanyang ginawa po ito ni Pastor Romy. Sa itong kantang to. Exaltation kasi Shout to, of brother. acclamation. Yan, oo, Acclamation ng ating Comfy family nung binabanggit na 3, 2, 1. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! Nilapatan po ng tono ni Brother Celso. Biro mo. Sige nga, Brother Joby, awitin natin. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all of my At the beginning. heart. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all of my heart. Amen! Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos, mga kapatid, sa sandaling ito na ipinagkaloob sa amin upang makapagbahagi sa inyo ng mga awitin, salita ng Diyos through GMJ at ang awit ng pag-ibig. So, bago tayo magtapos, magpapaalam mo ng mga anak ni Brother Celso. Mga kaunting words. Brother Joby, kung muna-una. And thank you, Lord po, sa opportunity, privilege na binigay po sa amin. Ulitin ko po, answered prayer po kaming magkakapatid dahil nandito na po ulit kami. Amen. Sana po maulit po pagbalik po ni Brother Andoy. Ayan. Thank you, Lord po. Sister Sarah. Ayun po, nagpapasalamat po kami kay Lord kasi syempre na may opportunity kami para may kwento yung life and yung mga inspirations na binigay sa amin ng tatay namin kahit na kay Lord na siya. And yan, thank you, Lord. Brother Jesse. Yun po, maraming salamat po ulit sa opportunity na, yun nga po, ma-experience namin magkakapatid yung ganitong programa. And ayun, sobrang saya ni Brother Andrew kasi talagang araw-araw lagi niyang binabanggit na gusto talaga niyang ma-experience yung awit na Thank you po. Yun, ako naman po. Ayun, thank you Lord po sa isang blessing na po na yung kumbaga, nakasama po kami dito sa may awit ng pag-ibig para ma-share po namin yung mga, yun nga po sabi natin na inspiration po ng aming tatay, si Brother Celso. Sa buhay po namin, simula pagkabata hanggang sa
ngayon po. Ayun, thank you Lord po sa lahat-lahat. Brother Andrew, baka gusto mo sumayaw, Brother Andrew. Pagbalik ko na lang po ng Australia. Amen. Thank you, God Lord bless po. sa iyong pagpunta ng Australia. Alam namin na si Lord ang nagbigay nito sa iyo. No one can have anything unless God gives it to Him. At talagang ang blessing talaga ay patuloy sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya kahit sa mga abroad, magpatuloy sa gawain. At alam namin itong pagkakataong ito ay hindi lamang ngayon, kundi patuloy na maglilingkod ang mga anak ni Brother Celso, kami lahat sa Panginoon. Kaya maraming salamat mga kapatid sa pagsama niyo sa amin sa araw na ito. Amen. Kaya po nung mabuting gawa na pinasimula ng ating Panginoong Hesus sa ating mga puso, ito'y kanyang lulubusin hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen. So praise the Lord. Goodbye, brothers God and bless po. sisters. God bless everyone. Thank you, Lord po. God bless. 2 Timothy 2:2.